Actually, mga kababayan, kung talagang mahal nyo si PBBM, 'di ba? Kung talagang mahal nyo si PBBM, mga kababayan, maintindihan nyo, ha? Maiintindihan ninyo yung aking gustong sabihin. Alam ko na marami pong mga ayaw kay Junbic dahil dismayado, ilang buwan na siya dyan, isang taon na, wala pang naipakulong na pugante. At marami ngang may gusto na palitan ito ni Trillanes. Ngunit mga kababayan, sa politika po, may tinatawag po tayong partido. 'Di ba? Alam naman po nating lahat sa mga nagasuporta kay PBBM na si Trillanes at si PBBM ay hindi po magkapartido. At alam naman po natin lahat mga kababayan na si Trillanes po ay nabilong sa dilawan. Si PBBM po ay pulahan. Alam naman din po natin mga kababayan na ang totoo po talagang magkalaban sa politika ng Pilipinas ay dalawa lamang po. Pula at asul. Walang berde. Kasi yung berde lumot yan eh. Diba? Oh. So ngayon, alam naman po natin mga kababayan na hindi po pwede magsama ang hindi magkapartido. Alam naman po natin mga kababayan na hindi po pwedeng i-appoint ni PBBM si Trillanes kasi hindi naman po talaga sila magkapartido. Hindi po sila magkaalyado. Magkalaban po sila ng partido. Oposisyon po si Trillanes, presidente po si PBBM. Pag sinabi po nating oposisyon, sila po yung kalaban sa administrasyon. No? Mga kababayan, sa madaling salita. Kaya hindi po pwede na i-appoint ni PBBM si Trillanes maliban na lang kung si Trillanes ay lilipat ng partido kay PBBM. 'Di ba? So sana na-gets nyo ako mga kababayan. So ako, kahit ako naman po, gusto ko nang palitan si Junbic eh, kung ako lang ang magdesisyon. Kasi marami, sa totoo lang, aminado po tayong lahat, marami po talagang dismayado kay Junbic. Diyos ko naman. Katagal naman daw na kasi wala pa rin na-aresto, wala pa rin daw nahuli. Diba? Aminado ako mga kababayan, Diyos ko. Hindi naman ako nakapikit lang eh. Kadami-dami kong mga napapanood sa social media. Alam niyo naman, political vlogger ako. Diyos ko, nag-iikot ako sa SOCMED. Pag usaping politika, binabasa ko yung mga comment niyan. Lalo pag sinabing Junbic, pag sinabing Cayetano, pag sinabing Bato, yan naman yung trending ngayon. Junbic, Cayetano, Bato, Trillanes, Digong, Sara. Yan naman yung trending ngayon. Nababasa ko din po eh. 'Di ba, mga kababayan? So, mahirap naman din po kasi mga kababayan na mag-appoint si PBBM na hindi niya kaalyado. Siyempre, literal, alam naman po nating lahat mga kababayan na si Trillanes po ay hindi po kaalyado ni PBBM. So, mahirap po talaga mga kababayan na i-appoint ni PBBM si Trillanes maliban na lang kung si Trillanes ay lilipat sa partido ni PBBM. Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan, maglaro kayo ng volleyball, maglaro kayo ng basketball. Yeah? Ipapasa mo ba ang bola sa kalaban? Di talo ka. Ganun lang kasimple eh. Mahirap ba arithmetic yan? Mahirap ba intindihin yan? So ngayon mga kababayan, kung sakali man na i-appoint ni PBBM si Abalos, may tsansa. Kasi bakit? Mga kababayan, dati pong kahilera ni PBBM si Abalos. Naalala niyo naman po, tumakbong senador si Abalos, ay isa po yan sa mga senatorial slate ni PBBM. So, ang tanong ngayon, pwede po ba na po bumalik bilang DILG Secretary ang dati ng DILG Secretary? Yan ang isa sa mga katanungan. Pwede bang maging DILG Secretary ulit ang dating DILG Secretary? Ganun kasimple yan mga kababayan. Pero usap-usapan nga ngayon, according nga kay Attorney Jesus Falsis, si Trillanes daw, at ilan pa, ang mga pagpipilian napapalit kay Junbic bilang DILG Secretary. Ngayon mga kababayan, alam naman po natin, Diyos ko, ito paalala ko sa inyo mga kababayan, si PBBM hindi po yan nakapikit.
napapanood niya, naririnig niya, napapakinggan niya ang inyong mga komento at ang inyong mga saloobin. Una, nanonood kayo si Claire Castro. Nakita nyo naman ang inyong mga komento ay binabasa niyo si Claire. Nakita nyo naman ang inyong mga komento ay nakita, narinig, nabasa at nabigyan ng sagot niyo si Claire. Pangalawa, nanonood kayo sa akin. Nabasa ko, napakinggan ko, at nabigyan ko ring sagot ang mga komento ninyo. Tandaan nyo mga kababayan, pro-government vlogger po kami. May mga nanonood po sa amin ng mga taga-Malacanang. Hindi po yan maiwasan. Bakit? Marami naman po kasi tayong mga kaibigan ng mga BBM supporter na mga nagtatrabaho sa Malacanang. Hindi natin maiwasan yan, napaka-imposible. BBM vlogger ka, walang nanonood sa'yo sa Malacanang, utot. Sinong pinagluloko nila? Di ba? Kaya kung ano man ang komento nyo dyan sa ating comment section, nababasa nila yan. Yeah? At nanonood din po kayo si Claire Castro. Kung ano man ang mga komento ninyo, nababasa niyo si Claire. So, sa madaling salita mga kababayan, ang ating presidente kasi ngayon, ang pinapakinggan niya ay ang boses ng mamamayang Pilipino. Di ba? Shh! Hoy! Baba dyan! Oh, yan po ang pinapakinggan niya. Mga kababayan. Yan ang pinapakinggan ni PBBM ngayon. Ang ating presidente kasi mga kababayan, boses ng ordinaryong Pilipino ang pinapakinggan. Kung ano man ang problema natin, kung ano man ang request natin, kung ano man ang nakikita natin na ikakabuti sa ating bansa, pinapakinggan ng Pangulo yan. Either kalaban ka, DDS ka, kakamping ka, loyalista ka. Kaya nga, di ba nung tumakbo siya, sabi niya, unity team, magkakaisa. Kung gusto natin ng kaunlaran, magkakaisa, magtulungan, magsama-sama. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, si PBBM sa ngayon, sabi nga na ni Yussi Claire Castro, sabi nga ng palasyo, wala pa naman daw official na info na talagang palitan si Trillanes. Ngunit mga kababayan, kung makita man ni PBBM yan or ng Malacanang na ang sigawan natin ay tanggalin si Junvic at palitan, makikita at makikita. Mga kababayan, bawat trending sa araw, bawat viral sa isang araw, nakikita ng palasyo yan. Tandaan ninyo, ang ating presidente ay isang vlogger. Diba? At tandaan ninyo, ang ating presidente ay marami pong staff, marami pong trabahante sa palasyo na nanonood sa atin. Nanonood kay Yusik, nanonood kay Mike Cervera, nanonood kay Mima, nanonood kay Chris Ulo, kay Nyulo, kay Mark Ramos, kay Sangkay, kay Munting Tinig, kay Bullpoint Man, kung sino pa. Maraming ang mga loyalistang nanonood sa DDS Di ba? Oo, ganun po yun, mga kababayan. Kaya, katotoo lang, para sa akin, mga kababayan, ito ipapanood ko sa inyo, mismo ang Malacanang nagsabi, mga kababayan, na wala pang opisyal. Walang opisyal na palitan ang liderato ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Pero mga kababayan, dahil dito sa trending ngayon, yung usapin na yan, ay baka sakali magbago ang isip ni PBBM at palitan si Junvic. Sa ngayon, wala pa. Ito, pakinggan nyo ha, ang pahayag ni Yussi Claire Castro at ng Palasyo sa sinabing palit liderato sa DILG. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Printable Tai Chi chair for gentlemen who haven't exercised in years. So yun, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing nung Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Junvic Rimulya. Ma'am, last for my... Sa ngayon. Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay Junvic Rimulya sa DILG? Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon.
So narinig nyo ha, mga kababayan. Sa ngayon, wala pa. Pero, alam ko at alam ninyo na boses ng taong bayan, pinapakinggan ni PBBM. Ulitin ko mga kababayan. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nakikinig. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nanunood. Di ko nga sure, baka si PBBM nanonood sa live ko ngayon eh. Di ko nga sure, baka isa sa mga staff niya nanonood. O nagulat na nga lang ako, mga kababayan, yung mga opisyalis dyan sa Nueva Ecija, pinupost yung aking vlog. Di ba? Hindi ko na pangalanan kung sino yung mga opisyalis dyan sa Nueva Ecija. Pero maraming salamat po sa inyo ha. Dito sa araw-araw at gabi-gabi natin pagla-live dito na may mga real talk tayong sinasabi at meron tayong mga nireaksyon patungkol sa mga balita, ay talagang natutuwa sila. Yung mga opisyalis dyan sa Nueva Ecija, maraming salamat po sa inyong lahat dyan, hindi ko na pangalanan. Grabe, nung nakita ko sa mga Facebook page nila at sa mga Facebook post nila, yung mga main account, louder, tama yan, ipaglaban mo ang para sa bayan. O sige, I like you, ang galing-galing mo. Mga ganong makikita mo, post ni gobernador, post ni city councilor, post ni mayor, di ba? May mga kanyang nakaka-proud, nakakataba ng puso, di ba? Kaya pag-igihan ko pa mga kababayan na kumapal yung ating nguso. Kasi nakakataba ng nguso yung mga ganyan. Diba? Kaya actually mga kababayan, sa ngayon po ay naglabas po ng pahayag ang PCO or si Yusek Claire Castro, Undersecretary ng PCO na si Yusek Claire Castro. Nagbigay ng pahayag patungkol sa usaping umano'y pagpapalit ng liderato sa DILG. Sa ngayon naman daw po, wala naman daw po siyang nakitang pagkadismaya ni PBBM kay Junvic Rimulya at wala naman daw po siyang nakita na papalitan itong liderato ni Junvic bilang DILG Secretary. Ngunit mga kababayan, siguro pag nakausap siguro ni Yusek Claire Castro si PBBM at ma-open niya yan na PBBM, mukhang marami pong nadismaya kay Junvic. Mukhang maraming may gustong palitan si Junvic. Kasi, di ba? Hindi natin maiwasan yan mga kababayan. Kasi, may time kasi, actually mga kababayan, sa madaling salita, si PBBM kasi, pag sa panahon ng trabaho ang nasa utak niyan. Pero pag sa panahon na wala ng trabaho at yung chikahan na lang, sumasabayan. Mabait na tao ang ating presidente, mga kababayan. Imposible naman mga kababayan na hindi napansin ng mga anak niya yan. Imposible naman hindi napansin ni First Lady Lisa yan. Imposible naman hindi napansin ng mga sekretary nila yan na makipagchika. Mr. President, sir, mukhang maraming nawala ng tiwala kay Junvic. Ano mo yan? Hindi natin maiwasan yan mga kababayan, baka maiparating o baka magchikahan sila ni Yusek Claire Castro na PBBM, sir, mukhang parang maraming nadismaya, maraming gustong palitan si Junvic. Ano pong action mo dyan? Kasi taong bayan na po yan, di ba? Taong bayan na po yan. Naggagawa ng ganyang komento. Nagsubok na, di ba? Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan. Mali ba mag-suggest? Mali ba? Wala naman sigurong mali, mga kababayan. At unang-una, hindi naman po siguro magkakaganyan ang mga netizen or ang taong bayan, mga kababayan, kung wala kang napansin kung ginawa ni Junvic at ginampanan niya ang kanyang trabaho, do you think may mga kababayan tayong magsabing na dismaya? Do you think meron tayong mga kababayan na gustong sabihing palitan? So ibig sabihin, may mga taong nakapag-react na palitan, hindi nila gusto, nadidismaya sila. May mga bagay na hindi nila nagustuhan. Di ba? Oo. Ganun lang naman yung kasimple, di ba, mga kababayan? Ganun lang yung kasimple. Kasi alam naman natin, sabi nga ni PBBM, boses ng taong bayan ang ating pakinggan. Serbisyong totoo lang. Di ba? Oo. Kasi, sa totoo lang, mga kababayan, wala Kahit ako ang tanungin, ano sa decision mo, kahit ano sa tingin mo, ikaw bilang isang content creator, bilang isang political vlogger, ano bang maging reaction mo pagdating syempre, tanungin ko kayo mga kababayan, sige, bago
bago ko sagutin ang isang tanong na to, kayo muna sumagot at basahin ko at tignan ko sa comment section. Kayo ba, nadismaya ba kay Junvic? Gusto nyo bang palitan siya? Yes or no? Nadismaya ba kayo? Gusto nyo bang palitan siya? Yes or no? Ganun lang naman eh. Oh, malalaman ko naman yan mga kababayan, di ba? Malalaman ko naman kung ano yung sagot nyo. Kasi, mahirap naman mga kababayan na ako magbigay ng opinion nang hindi ko marinig yung opinion ninyo. Baka sabihin, binibrainwash ko kayo. Baka sabihin, kino-convince ko kayo na mag-react niyan. So, di ba? Ano yung tanong ko? Nadismaya ba kayo ni Junvic? Nadismaya ba kayo kay Junvic? Gusto nyo bang palitan siya? Yes or no? Oh. So, nakita ko naman po sa comment section natin ngayon na daan-daan po ang nag-comment ng yes. So, sa madaling salita, kung ano man ang sinabi nyo, ganun din ako. Diba? Oh. Nadismaya din ako at gusto kong palitan siya. Oh. Sa pamamagitan ng boses ng ordinaryong Pilipino, malay natin, makarating ito sa palasyo. Malay natin, makapanood dito yung mga staff ng palasyo at maisabi nila kay PBBM na PBBM. Mukhang wala pong function. Mukhang parang, alam niyo yung nagtalaga ka ng isang kawayan, tinusok mo sa gitna ng palayan, tapos ang mga maya, naubos na yung palay. Pero hindi man lang gumalaw yung tinusok mong pampataboy ng maya. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yan eh. Halimbawa ngayon, ang Malacanang, may malawak na palayan. O, nagtusok ka dyan ng mga scarecrow. Napakaraming scarecrow. Paano matatakot ang maya? Paano titigil ang maya sa kakakain ng butil ng palay kung ang scarecrow mo ay nakatayo lang at hindi man lang gumagalaw kahit hinahangin, nakatayo lang. Diba? So anong gagawin mo? Bibili ka ng nylon. Bibili ka ng tali. Pag may maya, hilain mo para gagalaw yung scarecrow. Diba? Ano bang solusyon sa pangtaboy ng maya na hindi gumagalaw kaya yung maya nananatiling kumain ng palay? Para malipad yung maya, para mabugaw yung maya, sa Bisaya bugaw yung itaboy, gumawa ka ng paraan, tanggalin mo yung scarecrow, palitan mo ng lata na may lamang bato. Tapos yung lata, talian mo para pag inalog-alog mo, tutunog yung bato, doon sa loob ng lata, lilipad ang maya. Yung scarecrow, tapon mo na. Ganun yan eh. Diba? Ngayon mga kababayan, sa mga nagsabi naman na sana si Trillanes ang ipapalit kay Junvic, mga kababayan, walang problema. Walang problema kung si Junvic ang ipapalit, walang problema kung si Abalos ang ipapalit. Ang problema lang kasi dyan mga kababayan ay, handa na ba si PBBM na ipalit? Kasi sa ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi, sa sitwasyon ni PBBM, hindi po alam ni PBBM kung sino yung totoo sa kanya. 'Di ba? Hindi alam ni PBBM mga kababayan kung sino yung totoo sa kanya. Remember, sa hirap, sa gulo, sa krisis, walang masasandalan si PBBM kundi mabibilang lang. Ito ulitin ko sa inyo, ang tagal ko nang sinasabi ito. Daan-daan po ang tao dyan sa Malacanang. Kapag ang Malacanang binaha at nilunok yan, 10-20 katao lang ang mamamatay. And the rest sa daan-daan, lahat dyan lulutang. Lahat dyan hindi malulunod. Bakit? Mag-try ka ng galon na walang laman. Ihagis mo sa baha. Magsisink ba ang galon na walang laman? Hindi. Lulutang yun kasi walang laman eh. Ganon yun. Kaya sa ngayon mga kababayan, mahirap po magtalaga ng isang panibagong liderato, lalong-lalo na sa DILG, kung hindi mo hindi mo siya mapagkatiwalaan at higit sa lahat, hindi mo siya nabibriefing at nakikitang sincero siya sa trabaho niya. Kasi biruin niyo mga kababayan, halos lahat ngayon sa miyembro ng gabinete ni PBBM, sa 100%, 80% dyan, mga kababayan, may something. Diba? Oo. Sa 100%, 80% dyan may something. So sa madaling salita, 20% mga kababayan ay
Yun lang yung mga napipili kay PBBM. Kaya mahirap magtiwala, mga kababayan. Ito, pangatlo kong example. Una, sabi ko, di ba? Mahirap maglaro ng volleyball or basketball na kung ang bola ipasa mo sa kalaban, di automatic talo ka na doon. Pangalawa, mahirap magtalaga ng isang miyembro ng gabinete mo kung hindi mo naman kaalyado. Pangatlo, mga kababayan, mahirap naman magpapasok ng isang tao sa pamamahay mo na hindi mo pa alam ang ugali. Hindi mo malalaman ang ugali ng isang tao kung hindi mo makakasama. Mahirap, mga kababayan, sumugal na ang kalaban mo robot. 'Di ba? Mahirap sumugal kung ang kalaban mo robot. Example ko na naman sa inyo para maintindihan ninyo. Scatter. Kita nyo yung scatter, yung sugal? Unang taya mo, 200 pesos, nanalo ka ng 5,000. Anong sunod mong gagawin sa panalo mong 5,000? Itataya mo lahat. Pagkatapos, talo. 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Tumaya ka sa scatter, 200 pesos. Unang taya mo, nalo ka 5,000. Siyempre, gusto mo naman na medyo malaki ang ipapanalo mo, di lahat mo na yung panalo mo ng taya. Ending, ang resulta, walang napasok ni isa, di talo. Ganun lang yan. Bakit? Kasi po ang kalaban mo, computer. Ang kalaban mo, machine. Maliban na lang kung nagtong-its kayo dyan, harap mo yung kalaban mo, tao rin, magtong-its kayo, may possibility manalo ka, matalo siya, matalo ka. Pero dyan kasi computer kalaban mo Tataya ka ng 5 milyon, unang taya mo 5 milyon, nanalo ka ng 50 milyon. So anong gagawin mo para lumaki? Taya mo lahat yung 50 milyon, di na goodbye yung 5 milyon mo. Ganun yun, mga kababayan. Sa panahon ngayon, mga kababayan, ang ating presidente, mahirap magtiwala. Kaya hindi siya basta-bastang nagpalit ng ng miyembro ng gabinete, maliban na lang kung wala na talaga siyang tiwala, tsaka na niya tatanggalin. 'Di ba? Ganun yun kasimple, mga kababayan. Kaya sa usap-usapan ngayon at umuugo ngayon na pagpalit ng liderato sa DILG kay Junvic Rimulya at ang nasa pila ay si Trillanes at Abalos, antayin na lang po natin. Hintayin na lang po natin, mga kababayan, kung ano man ang desisyon ni PBBM. Pero kung ako lang talaga ang presidente ngayon, Diyos ko, hindi ko pa atagalin ng halos ang taon yan. 'Di ba? Di ba? Ito pa, another example para magets ninyo. Di ba, mga kababayan, pag pumasok ka sa isang fast food chain, anong unang pag-aralan mo, di ba? Yung paglilinis at paghuhugas ng plato, kung anong estilo nilang gawin para maghugas ka ng plato at maglinis. Pag na-memorize mo na lahat yan, yung mga utensils, saan ilagay, paanong gawin yung mga procedure, anong sabon, paano maglinis, paano magligpit, paano mag-arrange ng lamesa. Di ba? Tsaka ka ma-promote. Ganun yun, mga kababayan. Mahirap magtiwala. So, si PBBM, alam naman natin, nag-iisip na yan. Hintayin lang natin. Kasi ako mismo, kung makausap ko lang si PBBM, kausapin ko yan. PBBM, walang kwenta si Junvic, palitan mo na. Diba? Ano pang maasahan natin dyan? Sayang naman yung sahod dyan. Ako, gaganunin ko yan. Problema kasi, di natin close. Diba? Ang problema kasi, mga kababayan, hindi na natin close. Paano nga naman? Diba? Ito yung sunod, mga kababayan. Paano nga ba naman natin makiusap si PBBM? Hindi naman natin close. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yan, Kent? Dito tayo kay Jinggoy Estrada. Nako.